tawagan ko sa si Jesus kung kailan kailangan sa palagi. Naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Kahit pilitin ko, puso ko'y maging matibay. Ang kabiguan ay dumarating sa aking buhay. Kung ako'y naroon na at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagan ko sa si Jesus kung kailan kailangan siya managing. Naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Si Jesus, kung kailan kailangan siya, siya'y palaging nariyan. Naroon at karamay si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Maiiwasan ba ang iba'y mabis ang dulo? Kahit kaibigan ay nagbibigay sama ng loob. Kung ako'y masaktan, saan po ang aking gagawin? Ay tawagan ko sa si Jesus kung kailan kailangan siya palagi. Naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Si Jesus. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan at mga kapatid, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Sa awiting inyong napakinggan ay muli pong sumasa inyo ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Ngayon po ay araw ng Huwebes. Salamat po sa Diyos sa kanyang panibagong umaga, panibagong araw na ipinagkaloob sa atin. Isang pagpapala na bawat umaga tayo po ay gumigising na may kapayapaan, may kalakasan, may taglay na buhay na nanggaling sa Panginoon. Ito ay sapat upang ating pasalamatan ang Diyos at papurihan. At sa programang ito ay sama-sama po tayo na bigyang pansin at panahon ang mga salita ng Diyos. Welcome to our program.
Kayo po ay nakikinig sa himpilan ng New Gen FM 100.7. Tayo po ay napapakinggan dito po sa Bayan ng Bulan at sa buong probinsya ng Sorsogon. At sa pamagitan din po ng ating Facebook page, UPC Bulan Church, ay napapanood po tayo sa Facebook Live. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Ander Rosare ng United Pentecostal Church Bulan, na muli pong bumabati po sa inyo at nag-aanyaya na tayo po ay magsama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Sa mga ganitong programa, mga kapatid, atin lamang pong ibukas ang ating mga puso at ang ating mga kaisipan at patuloy po tayo magbigay ng undivided attention sa mga bagay na patungkol sa Panginoon, lalong-lalo na sa mga panahon na katulad nito, na may mga panganib at may mga kawalang katiyakan na kinakaharap tayo sa buhay. Napakahalaga na kasama natin ang Panginoon sa bawat hamon ng buhay na ating hinaharap upang tayo po ay makatiyak na tayo po ay magkaroon ng katagumpayan. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon at sa lahat ng ating mga kababayan dito po sa Bayan ng Bulan, sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa radyo, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At ganoon din ang ating mga viewers sa Facebook Live dito po sa Bayan ng Bulan, pagpalain po kayo ng ating Panginoon at maging sa lahat ng mga nararating ng signal ng New Gen FM sa mga karatig bayan ng Bulan. Diyan po sa lugar ng Matnog, sa lugar ng Irusin, Magallanes, Castilla, at diyan sa mga isla ng Northern Samar, San Vicente, Ternate, at diyan po sa Ticao Island. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Good morning din sa lahat ng ating mga kapatiran sa United Pentecostal Church Bulan, sa tatlong congregation na ating pong pinangangasiwaan sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Good morning sa ating mga kapatiran dyan po sa congregation ng Magsaysay UPC Church Bulan, at ganoon din ang ating congregation dyan po sa UPC Santa Remedios Bulan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At ganoon din dito po sa UPC Iquirino Bulan. I-bless po tayo ng ating Panginoon. At sa lahat ng mga naka-online ngayon na nakasubaybay sa atin sa Facebook Live, sumainyo po ang patuloy na kapayapaan, kagalakan mula sa Panginoon, na anuman ang ating mga sitwasyong kinakaharap, patuloy nating madama ang kalinga at ang pagmamalasakit ng Diyos sa bawat isa sa atin. Purihin ang Panginoon, mga kapatid, at patuloy po tayo sa ating programa. Ipinag-aanyaya po namin sa inyo ang ating mga schedule ng pagsamba sa ating Panginoon na sinasagawa po natin dito po sa UPC Bulan Church. Meron po tayong 3 batch na pwede niyong pagpilian. Mga schedule ng church services, mga kapatid. Araw ng Sabado, alas 6:30 ng umaga. Diyan po tayo sa lugar ng UPC Magsaysay Bulan. At araw pa rin ng Sabado, alas 8 ng umaga, dito po tayo sa UPC Iquirino Bulan. Sama-sama po tayo, alas 8 ng umaga. At kapag araw naman po ng Linggo, ang ating pagsamba ay dyan po sa lugar ng UPC Santa Remedios Bulan, alas 7 ng umaga. So yan po yung ating mga schedule ng gawain. At sa Linggo ay meron po tayong departmental gathering ang mga nanay, alauna ng hapon, dito po sa UPC Compound Iquirino Bulan. Yan po ay announcement from Ladies Department sa pangunguna po ni Sister Ning Sadol, ang ating pong Ladies President ng UPC Bulan Church. So yan po yung ating mga schedule, at bukod po dyan ay may mga araw-araw po na Bible study, at patuloy po na bigyan natin ng pansin ang mga gawaing espiritual na maglalapit sa atin sa ating Panginoon.
At tuwing umaga ay bukas nyo po ang inyong mga radyo sa New Gen FM frequency 100.7 dahil napapakinggan po tayo araw-araw dito po sa New Gen FM alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. May mga pagkakataon na yung ating mga kasama ang inyong mapapakinggan at ngayong umaga tayo po ay magkakasama-sama. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon at paalala din po sa lahat ng ating mga kasamang UPC pastors ng Section 3. Yan po ay binubuo ng Catanduanes, Albay, and Sorsogon area. Meron po tayong ministers meeting Friday, bukas. Alas 9 ng umaga, dyan po sa UPC Ginubatan, Albay. So sa lahat po ng mga nasasakupan natin ng mga pastors ng UPC Section 3, Albay, Catanduanes, Sorsogon area, mga kapatid, ay sama-sama po tayo bukas sa ating ministers meeting alas 9 ng umaga. So patuloy po tayo mga kapatid. Paki-share na lang po ng ating episode ngayong umaga sa lahat ng ating mga viewers online. Amen. Good morning kay Sister Nancy Dangla. Thank you for watching. Brother Edgar Pepito. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Diyan po sa Antipolo City. At si Consuelo Tapakal. Good morning. Sister Marife Radomes, dyan po sa Butag. I-bless po kayo ng Panginoon. Dalaw po kayo sa church ngayong linggo. At pagpalain kayo ng Panginoon. Sister si Marjo Tindog Batakan. Thank you for watching. Si Lorna Balbuena. Si Ma'am Ann Bueson, dyan po sa Barangay Biton, Magallanes and family. Brother Marvin Santos dyan sa Lapinig, and also watching right now Brother Serafin Akiwo, Brother Oli and Sister Nanette, good morning. Sister Evelyn Rosero, good morning. Sister Evelyn Valencia Punsalan, Pastora Sheila May Piñaranda Ibanez dyan po sa UPC Sabah, Malaysia. Yan, last week ay naandyan po tayo sa Kuala Lumpur, Malaysia. Malayo po sa Sabah. At maging si Sister Josie Granado Bagao dyan sa Barangay Utabi. Si Felipe Escresa, Sister Divine Ispela Guyal, Sister Isabel Espirito, Sister Perpetua Carido dyan po sa Kamsur. Sister Helen Hailo sa Sorsogon City. Si Brother Joe Lorenzo Acosta, good morning. Sister Beth Frenila, good morning. Sister Margie Guetan Isiha. Si Brother Michael Regidor, our technician, na nag-assist po sa atin dyan sa New Gen FM station para mapakinggan po ang ating programa, ang audio, dyan po sa ating radio program. Sister Angelito Castillo, good morning. Si Jean Halmasco de Vera, thank you for watching. Si Con Neg, good morning. Si Jackie Bartolay, thank you for watching. Sister Jackie, kung di ako nagkakamali dyan ito sa Tondo, Manila. Si Brother Andy Orozco, Neneng Valiente Salarda, thank you for watching. Benita Azarcon, Sister Alma Sulayaw, Brother Tofe Mendoza, Sister Helen Isip, Sister Marlene Golyoso, Bernardo Matelde Leda Sedugen, Brother Daniel Marahay, Sister Lita Sultan, Sister Laura Gumban, and Guan family dyan sa Lahong. Maging si Sister Maria Fe Botores Pantas. Good morning. Sister Christy De Suyo dyan sa Bacon. Sister Helen De Terra, April Santos. Yan. At Sister Annie Ringor, thank you for watching. Sister Sara Galios, Sister Yuli Albao, Sister Rosan Juan Pauyo, dyan sa Pio Duran.
Sister Jeline Rosul, thank you for watching from Irusin. At ang inyong buong family, pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Zinaida Obado Doctolero, Honorato Gallardo Jr., Sister Maricon Hibaga, Sister Eleanor Giocado and Nanay Alice and family Giocado dyan po sa Barangay San Juan Daan. I-bless po kayo ng ating Panginoon. Si Elfie Cici Ababa, thank you for watching. Sister Elena Basco Balidyong Malapitan. Si Ludovico Neja, Sister Anna May and Brad JR, good morning po sa inyo. Si Brother Pen Tihada, Garu Alerab, thank you for watching. Pastor Joel Tinoco, ayan, i-bless po kayo ng Panginoon. So yan po yung ating mga viewers online. Pastor Alfred Generalo, ayan, kapag araw po ng Sabado, Linggo at Lunes, ayan, sina Pastor Alfred ang inyong napapakinggan dito po sa programa. At sa mga araw po na hindi ang inyong lingkod ang nagpo-programa, sa mga viewers online, pwede po kayong sumubaybay. I-follow nyo po yung Facebook page ng New Gen FM Bulan. Ayan. Mapapanood nyo po yung ating programa na kahit hindi po ako ang nagtuturo, yung program po natin kasi sa radyo ay araw-araw po ito. Kahit sa mga panahon na hindi ako ang nagpo-program, mayroon po tayong programa. Minsan sina Pastor Alfred, sina Brother Angelo. Ang subaybayan nyo po ay yung Facebook page ng New Gen FM Bulan. Ayan. So mapapanood nyo po live yung ating programa na kahit hindi po ako yung nagtuturo, yung aking mga kasama ang nagte-take over kapag ang inyong lingkod po ay absent, mga kapatid. Kagaya kahapon, mahina yung signal ng internet dito, kaya nag-live po kahapon sina Brother Angelo. So, mapapanood nyo po yan sa page ng New Gen FM. So, i-follow nyo po yung Facebook page ng New Gen FM. Kahit ngayon, mga kapatid, dalawang Facebook page ang inyong pwedeng subaybayan dito po sa UPC Bulan Church page at ganun din sa New Gen FM. Ayan, mapapanood nyo rin po. So tayo po ay tuloy-tuloy sa ating programa, mga kapatid. Manalangin po tayo sa Panginoon bago tayo dumako sa Word of God. Let us pray. Panginoong Jesus, ngayong umaga, kami po ay nagpapasalamat sa panibagong umaga na iyong ipinagkaloob sa amin. Sa bawat magdamag na kami ay iniingatan mo sa pagtulog at muling nagigising kinabukasan, ay napakalaking pagpapala na dapat naming kilalanin at ipagpasalamat sa iyong dakilang pangalan. Panginoon, sa umagang ito, linisin mo at dalisayin ang aming mga puso. Gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong harapan, kasama ng aming mga viewers online and our listeners on air. Patuloy mong ilapit ang aming mga puso sa iyong kalooban. At ang mga salita mo na aming mapapakinggan ngayon, nawa ay magsilbing pag-asa at kalakasan ng aming mga espiritual na buhay. Lalo na sa panahon ngayon na ang mundo ay nasa kawalan ng katiyakan. Panginoon, kumilos ka po sa aming mga kababayan. Magligtas ka ng maraming mga kaluluwa at patuloy ka magpagaling ng mga may karamdaman at may mga taglay na suliranin sa kanilang buhay sa pang-araw-araw. Katagpuin mo po ang pangangailangan ng aming mga taga-subaybay at madama nila ang iyong pag-ibig, ang iyong kalinga, ang iyong provision, ang iyong pagsama sa bawat isa hanggat kami ay
nananalig sa iyong mga salita. Nangako kang hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan. Hindi man kami marahil exempted sa mga kaganapan sa mundong ito, mga kapighatian. Ngunit ang pangako mo, you will be with us even unto the end of the world. Maraming salamat, Panginoon. Bless our listeners on air and our viewers online sa Facebook. At nawa sa maliliit naming kakayahan, idugtong mo ang iyong kapangyarihan upang maging pagpapala sa buhay ng aming mga kababayan ang programang ito ngayong umaga. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo lamang ang papuri, pagsambat, pagluwalhati. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. Kailangan sa si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang. Patuloy po tayo, mga kapatid, sa ating pagtalakay ng salita ng Diyos. At sa pagkakataong ito, tayo po ay patuloy na magbigay ng bukas na puso para sa salita ng ating pong Panginoon. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan at hayaan natin na ang Panginoon ay palakasin tayo, mga kapatid. Encourage, ipaalala sa atin ng Panginoon ang kanyang magandang layunin sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi po lingid sa ating kaalaman, updated naman po ang ating mga kababayan pagdating sa mga kaganapan, local news, and even international news. Wala naman pong mga kababayan natin na hindi nakakabalita tungkol sa mga panganib ngayon sa ating mundo, mga digmaan ngayon ay sa pagitan ng Amerika, Iran at Israel, na patuloy pong nag-escalate yung situation, mga kapatid, sa Middle East. At ang ating mga kababayan doon, mga OFWs, ay nasa panganib. May mga gusto nang umuwi, ngunit ang problema ay wala pang saklolo na makarating sa kanilang lugar mula sa ating mga kawani ng ating pamahalaan or Philippine government. So kaya marami tayong mga kababayan ngayon ang naharap sa kawalan ng katiyakan. Ano ba ang sinasabi ng Biblia, mga kapatid, tungkol sa mga ganitong sitwasyon? Ang Biblia po ay laging advance. Kung sinasabi natin na ngayon ay nasa advanced technology po tayo, pero pagdating po sa mga information, encouragement, reminder, ang Biblia po ay hindi nagpapahuli. Sapagkat noon pa man na si Jesus Christ ay nasa pagkakatawang tao sa kanyang earthly ministry, ay may mga binigkas na po ang Panginoon tungkol sa mga magiging kaganapan at kung ano ang magiging kalagayan ng mga anak ng Diyos sa sanlibutang ito. Ang sabi po ng Panginoon sa John chapter 16 verse 33, ganito po ang ating mababasa. These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. Ito po ay ipinagpauna na ng Panginoon. Narito pa siya sa lupa, hindi pa siya umakyat sa kalangitan, ay sinabi na po ng Panginoon kung ano ang magiging kalagayan ng mga tao, lalong-lalo na ang kanyang mga anak, dito sa daigdig na ito, dito sa mundong ito. Ang sabi ng Panginoon, ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo ay magkaroon sa akin ng kapayapaan.
Pinapaalaala po ng Panginoon na ang kapayapaan ay tanging sa Panginoon lamang available. Sa mundong ito ay may mga usaping pangkapayapaan na tinatawag, ngunit hanggang ngayon ay malaking usapin pa rin yun. Yung tinatawag na peace talk. Puro lang talk, wala namang real peace. Sapagkat ang totoong kapayapaan, sabi ng Panginoon, sa akin nyo matatagpuan. The real peace comes from the Lord Jesus Christ Himself. Hindi galing sa sanlibutan ito. Kaya kahit anumang kaguluhan ang makita at maranasan natin sa mundong ito, laging may puwang para sa kapayapaan ang isang tao kung sa Panginoon tayo lalapit. Sa gitna ng masalimuot na mundo, sa gitna ng masalimuot na mga sitwasyon ng buhay natin, mga kapatid, laging may puwang para sa kapayapaan. Ngunit, isa lang ang dapat nating tandaan, kay Hesukristo lamang natin ito matatagpuan. So, sabi ng Panginoon, pinagpaon ako ito sa inyo, sinasabi ko ito sa inyo, upang kayo ay magkaroon sa akin ng kapayapaan. Kaya kahit anong pag-uusap tungkol sa kapayapaang usapin, kung hindi dyan kasali ang Panginoong Hesukristo, puro lang yan usapin, pero walang tunay na kapayapaan. Yung peace talk na tinatawag natin sa mundo, hindi yan magkakaroon ng tunay na peace without the Lord Jesus Christ. Amen. Puro lang yan talk, walang peace. Kahit dito sa ating sariling bansa, may mga internal na kaguluhan din tayo sa loob ng ating bansa. Na yan ay napailalim na sa maraming taon ng usapin ng kapayapaan. Peace talk, negotiation kung tawagin. Pero hanggang ngayon, di pa yan natutuldukan. Puro lang talk at walang real peace. At ngayon ay hindi lamang local issue ang tungkol sa kaguluhan, kundi ito ay nagiging worldwide na usapin, mga kapatid. Pero tandaan po natin, sinabi na ng Panginoon, na ang kapayapaan ay kay Hesukristo lamang makakamtan. Sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan, sa sanlibutan ay mayroong kayong kapighatian. Nais kong ipaalaala sa mga mananampalataya ni Kristo na hindi po tayo exempted sa kung anuman ang magiging kapalaran ng mundong ito. Kung lumala man, hindi natin hinihingi. Yung kaguluhan, mga kapatid, na may mga pangamba nga po ang mga political analyst na kung hindi mapipigilan ang kaganapang ito, giyera sa Middle East, ay posibleng pagmulan ito ng tinatawag na Third World War. Pangatlong digmaang pandaigdig. Ito yung pinapangambahan ng ating mga kababayan. At posible ba ito mangyari? Hindi natin hinihingi pero may posibilidad. Maliban na lang kung mag-intervene ang Panginoon at mayroong mamagitan na ang totoong layunin ay tunay na kapayapaan. So hindi man natin kontrolado ang mga bagay na ito, ngunit maging alerto tayo sa ating kumbaga maging responsible tayo sa ating mga sarili. Na kung ang mga kaguluhang ito ay nagdudulot na ng anxiety sa buhay mo, kung ang mga kaguluhan ngayon at kaganapan sa mundo ay nagdudulot na ng depression sa buhay mo, lalong-lalo na sa mga kababayan natin na nasa lugar na naiipit ng digmaan, possible ang mga anxiety, ang depression, mga kapatid, sa kanilang mental health.
Kung hindi man natin kontrolado ang ating paligid, let us be responsible sa ating mga sarili. Na kung nagdudulot na ng kagulumihanan sa buhay mo ang mga sitwasyon ngayon, I believe that it's about time for you to recognize the Lordship of our Lord Jesus Christ. Na ang sabi ng Panginoon, in me, you have peace. Sa akin ay mayroon kayong kapayapaan. Kaya sa mga kababayan natin dyan, ng OFWs na nakasubaybay sa atin, ilapit niyo po sa Panginoon ang inyong kalagayan sa mga panahon na ang sitwasyon ay hindi niyo kontrolado. Only God can rescue, can help us, mga kapatid, sa anumang sitwasyon ng ating buhay. At ito ang maganda sa Panginoon, He can use anything and anyone to answer our prayers. Kaya ng Diyos gumamit ng kahit ano at kahit sino para matugunan lamang ang pangangailangan ng kanyang mga anak na tunay na nananalig sa Kanya. So nasabi ng Panginoon, in this world you shall have tribulation. Sa mundong ito ay mayroong kayong kapighatian, whether you are Christian or not. Hindi tayo exempted sa mga kapighatian ng mundong ito. Hindi porket mananampalataya ka ni Kristo ay magiging exempted ka sa mga kapighatian. No, mga kapatid. As long as na tayo ay nasa mundong ito, anuman ang magiging kaganapan, kapalaran ng mundo, tayo ay apektado kasi nasa mundo pa tayo. But let us always remember that even though we are in this world, but we are not of this world. Our citizenship is in heaven. Temporary lamang tayo sa mundong ito. Kaya kung may kaguluhan man sa mundong ito, tiyakin natin na may kapayapaan tayo kay Kristo. May pag-asa tayo sa ating Panginoon. At ito naman yung assurance na binigay ng Panginoon sa kanyang mga anak. Yes, in this world we shall have tribulation, but, ayan, alam niyo yung salitang but, sinasalungat nito yung naunang pahayag. In this world, you shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Ayan. Bagamat sinabi doon na may kapighatian tayo sa mundo, subalit, laksan ninyo ang inyong loob. Alam nyo, bawal po sa Diyos yung mahina ang iyong loob. Hindi po yan, kumbaga, hindi appreciated ng Panginoon na ang kanyang mga anak ay panghinaan ng loob. Maaring bilang tao ay dumalaw sa atin yung ganyang damdamin na pinanghinaan tayo ng loob. Pero hindi dapat magtagal sa ganon. Once na na-realize mo that you have God, meron kang Diyos na buhay, at alam mong walang imposible sa Diyos na iyong pinaglilingkuran at tinatawag sa panahon ng mga kapighatian. So, sapat na yon para maibsan yung pag-aalala natin. Because we know that God can turn your sorrow into joy, mga kapatid. God can convert your fear into faith. Mula sa pagkatakot patungo sa pananalig at pananampalataya. Purihin ang Panginoon. So sabi ng Panginoon, be of good cheer. So in this world you shall have tribulation, but be of good cheer. Yan ang instruction ng Panginoon. Kumbaga, hindi ng Diyos dinideny ang reality na sa mundong ito ang posible niyong maranasan. You shall have tribulation. You shall have suffering. But be of good cheer. I have overcome the world. Yung huling linya na yan ng talata, diyan tayo dapat
may pag-asa. Kapag umepekto sa iyo yung last word na yan, be of good cheer, I have overcome the world. Diyan ngayon mapaparam lahat ng alalahanin natin sa mga kaguluhan ng sanlibutan, sa mga kapighatian ng mundo na nararanasan natin. Ang Diyos at ang kanyang mga salita, kung ating pinananaligan, ay hindi magkukulang upang tayo ay palakasin at maalis ang ating mga takot at pangamba, lalo na sa mga bagay na hindi mo naman masusolusyonan. Huwag mo nang masyadong pag-iisipin, kundi ipanalangin mo sa Diyos. Sabi ko nga doon sa aking kausap, alalang-alala siya dahil ang kanyang mahal sa buhay ay nasa Middle East. Pastor, hindi ako makatulog dahil yung kamag-anak ko ay naandun sa panganib. Yung hindi niya pagtulog sa gabi dahil nag-aalala, hindi naman yun ang magiging solusyon at hindi rin yun ang makakasaklolo sa mahal niya sa buhay. Alam niyo ba na ang pag-aalala ay nakakadagdag lang sa ating inaalaala? Nakakadagdag sa ating problema. Kaya nga sabi ng Panginoon, ang pag-aalala ay hindi nga nakakadugtong ng kahit isang siko ng buhay ng isang tao. Sabihin na natin, ikaw ay may problema, magdamag kang di nakatulog, inaalala mo yung problema. Ang tanong, dahil ba hindi ka nakatulog magdamag, nasolve mo yung problema? Di ba hindi naman? Paano kung yun na ang maging routine ng buhay mo, hindi ka nakakatulog sa gabi? Dahil sa kakaisip ng problema na hindi mo naman kayang solusyonan because the situation is beyond your control. So ano ang mangyayari? Gabi-gabi ka hindi nakakatulog, nagkakaroon ka ng anxiety, depression. Sa halip na isa lang ang problema mo, yung kalusugan mo rin, nagkakaroon na rin ng problema yan. So nanganganak pa ng another problem, yung pag-aalala, mga kapatid. Di ka makakain, wala kang kapanatagan, wala kang kapayapaan, and at the same time, hindi mo rin naman nasusolusyonan yung inaalala mo sa buhay. Sa halip na tayo po ay magmukmok, mag-alala, mag-pray tayo, manalangin, at mag-worship tayo sa Panginoon. Hindi niyo po ba alam that there's power in worshiping the Lord? Kapag tayo ay nagpupuri, sa panahon po ni na Joshua, nung hindi nila kontrolado ang sitwasyon, sumunod lang sila sa instruction ng Panginoon. Yung wall of Jericho, napakakapal, napakataas, na hindi naman nila kayang gibain sa kanilang mga makataong kakayanan. Ano ang ginawa ng mga Israelites para bumagsak yung wall of Jericho? Na hindi naman nila yung kayang ibagsak. Wala pa namang mga heavy equipment sa panahon nila. Ang ginawa nila ay sumunod sila sa instruction ng Panginoon. Sila po ay nagpuri sa Diyos, sumigaw at humiyaw ng papuri, pinatunog nila yung trompeta, inikutan nila yung wall of Jericho 7 times. At sila ay nagpuri sa Diyos. Ano ang ginawa ng Panginoon? Bumagsak yung wall of Jericho. Hindi dahil nag-alala ang mga Israelites, kundi dahil sila'y nanalangin at nagpuri sa Panginoon. When you pray and when you worship God, something miracle will happen. Kaya ugaliin natin na sa halip na tayo ay mag-alala sa mga problemang hindi mo naman kayang solusyonan kahit tumunganga ka araw at gabi, kahit mag-alala ka araw at gabi, ang problema ay hindi mo naman kayang solusyonan, idaan mo sa panalangin at pagpupuri sa Diyos. Dahil tiyak that when you worship and when you pray to God, something good and even miracle is going to happen. Gagawin niya ng Panginoon. Ginawa niya na yan noon at alam natin that our Lord Jesus Christ is the same
yesterday, today, and forever. Another verse na magbibigay ng assurance sa atin, dito po sa John chapter 14 verse 27, ang sabi po ng Panginoon, ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ito po ay sa pag-akyat ng Panginoon sa langit, hindi niya dinala ang kapayapaan para i-confine lamang sa kalangitan. Iniwan niya ang kanyang kapayapaan sa kanyang mga anak. Sabi dito, peace I live with you. My peace I give unto you. Not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man. Ayan. So ngayon, kung manonood tayo sa mga balita, ang daming nakakatakot ng mga senaryo. Mga missiles nagliliparan, mga kapatid. At ipinapakita sa mga balita yung mga wasak na mga building, mga tao nagtatakbuhan sa kabundukan upang itakas ang kanilang buhay. Mga oil refinery na nasusunog at natutupok. Mga kapatid, kung sa sanlibutan lamang tayo titingin, sapat na parang mangamba tayo at mawalan ng kapayapaan. Ngunit ang sabi po ng Panginoon sa pamamagitan po ng Hebrews chapter 12, kung titingnan po natin ang talatang ito, ganito po ang ating mababasa mga kapatid. Ang sabi po dito, looking unto Jesus. Huwag tayong tumingin lang sa mga balita, kundi tumingin tayo sa Panginoon. Kasi kung mahilig kang tumingin sa balita, pero hindi ka tumitingin sa Panginoon, ang balita ay magdudulot sa iyo ng kagulumihanan. Ngunit kung tumitingin tayo sa Panginoon, anuman ang kaguluhan sa kapaligiran, sa mundo, may kapayapaan tayong mararamdaman kay Kristo. Sabi dito sa Hebrews 12:2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Atin daw masdan si Jesus. Sa Kanya tayo tumingin. Kapag nakatingin ka sa Panginoon, hindi ka lulubog sa mga suliranin. Kagaya sa panahon ni Pedro. Alam nyo ba, among the disciples of Jesus Christ, tanging si Pedro ang nakaranas lumakad sa ibabaw ng tubig. Sabi po ng mga atheist, kaya raw nakalakad si Pedro sa tubig dahil ang tubig daw ay pwedeng lakaran kapag nagyayelo. Kaya hindi raw yun miracle. Mga kapatid, oo, may mga karagatan sa mundo na nagyayelo na pwede kang lumakad sa ibabaw nito. Pero sa panahon na si Pedro, sa panahon nung si Pedro ay lumakad sa tubig, ay hindi po nagyayelo yung tubig. Dahil ang ikinalubog ni Pedro ay nung nakita niya ang paparating na alon. Wala pong nagyayelong tubig na umaalon. Kapag ang tubig ay naging matigas, yelo, permanente yon. Lalo na kung mula sa ilalim hanggang ibabaw ay makapal yung tubig ng dagat na nagyayelo. Nakikita naman natin yan mga kapatid sa mga balita. Tuwing winter time, may mga barko nga na nai-stuck pa doon sa nagyayelong dagat. Kaya yung mga crew ng barko ay pwedeng maglaro ng ice skating doon sa ibabaw ng dagat. Hindi yun umaalon. Kasi
matigas yung tubig. Hindi po ganon ang senaryo sa panahon po ni Pedro. Nakalakad siya sa tubig kasi siya po ay bumaba sa bangka. Habang siya ay nakatingin kay Jesus Christ, hindi siya lumulubog. Subalit, nung siya po ay na-distract sa paparating na alon, ayan, umaalon yung dagat, kaya hindi totoo na nagyeyelo yung dagat na nilakaran ni Pedro. Na-distract po si Pedro, sa halip na siya ay nakafocus ang tingin kay Kristo, lumingon siya sa paparating na alon, kaya nagkaroon siya ng pangamba. At yung pagtingin niya sa alon, nagdulot sa kanya ng takot, at yun naman ang naging kausa ng kanyang paglubog. Sa panahon natin ngayon, kung titingin lang tayo sa mga alon ng balita, sa mga alon ng digmaan na naririnig natin araw-araw sa mga news, ay lulubog talaga tayo sa kawalan ng pag-asa. Mga kapatid, idagdag pa dyan yung mga pagsasamantala ng mga gasoline station, mga kapatid, na kahit binili naman nila ng mura yung stock nilang gasolina, sinasamantala nila yung sitwasyon, mga kapatid, upang itaas yung presyo. Kaya kung may mga negosyante na mapang-abuso, matakot kayo sa Diyos. Kung alam naman ng Diyos na yung binili nyong stock na gasolina ay hindi pa naman mataas, kasi dapat magtataas sila ng presyo kapag dumating yung bagong supply na mataas ang presyo. Mga kapatid, yun yung tama, mga kapatid. Makatarungang pagninegosyo. Pero yung porket nabalitaan mo na may giyera sa Middle East, ang dami mo pang old stock. Bigla mong itinaas din yung presyo, may pananagutan ka sa Diyos dahil pinapahirapan mo yung tao. Kaya may pagninegosyo na masama at mayroon namang pagninegosyo na makatao. Doon lang tayo sa makatao, mga kapatid. So kilala nyo naman ang inyong sarili. Kung kayo nagninegosyo ng gasolina, binili nyo ng murang halaga, tapos nabalitaan nyo lang sa national news na nagtaas na sa Maynila, hindi mo pa naman naubos yung old stock, itinaas mo na ng katakot-takot, may pananagutan ka sa Diyos sa ganyan. Ha? May pananagutan ka sa Panginoon. Yung pag-aabuso sa kahirapan ng mga taong nahihirapan na. Huwag na tayong magdagdag ng pahirap sa mga nahihirapan na. So sa panahon ngayon, tumingin tayo sa Panginoon. Huwag sa mga kaganapan sa sanlibutan. Sa pananampalataya, tumingin tayo kay Kristo. At kung ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, kung mayroon mang panahon na dapat lalo tayong magpakatapat, kumapit sa Diyos, maglingkod ng tapat, ngayon yun. Ngayon yung tamang panahon. Hindi ito ang panahon na kailangan mo pang magliwaliw para mag-backslide, mag-adventure. Hindi yon ang panahon. Ngayon ang tamang panahon upang ang mga backslider ay manumbalik sa Diyos. Ngayon yung tamang panahon upang yung mga nangihina ay magpakalakas. Ngayon ang tamang panahon upang yung mga nagpabaya sa paglilingkod sa Diyos ay muling ma-restore. Kaya kung may mga backslider ngayon na nakikinig, hanggang kailan kayo mag-adventure? Alam nyo naman, ang magiging dulo ng inyong pagbabackslide, impyernong walang hanggan. So, wag niyong bulahin ang inyong sarili. Yung mga backslider ngayon, ano pa man ang dahilan kung bakit kayo natisod, na backslide, hindi nyo yan maikakatwiran pagdating ng araw ng paghukom. Ngayon ang tamang panahon to be restored upang umuwi tayo sa presensya ng Panginoon. Manumbalik tayo sa katapatan sa Diyos. Dahil kung ang mga kaganapan ngayon sa mundo
ay katuparan ng sinabi ng Panginoon na sa mga huling araw, makakarinig kayo ng mga digmaan, alingaw-ngaw ng digmaan, na ito'y palatandaan ng pagparitong muli ng Panginoon. So Christians, be wise. Kung nakikita mong nagaganap na ang mga nakasulat sa Biblia, signs of the end time, nakikita mo naman yan, hindi ka ignorante sa Biblia, at naniniwala ka rin naman na accurate ang Biblia, huwag nating bulahin ang ating sarili. Kung ikaw ay backslider, wala nang dahi-dahilan pa kung ano pa man. Manumbalik ka na sa Panginoon. Dahil yan ang pinakatamang pagpapasya sa panahon natin ngayon. Mga kapatid, magiging malala pa ito sa pandemic kung hindi ito mapipigilan. Mga kapatid, yung digmaan na pandaigdig, hindi po biro yan, mga kapatid. Ngunit, kung tayo ay nakafocus sa Panginoon, ang mundo man ay magkaroon ng kaguluhan, ngunit meron tayong kapayapaan sa Panginoon. Dahil ang buhay natin, hindi naman talaga natin ito hawak. Diyos lang ang nakakaalam. Kaya sa Diyos na tayo kumapit. Sa panahon ng kaguluhan ng mundo, huwag na huwag tayong lalayo kay Kristo. Let us serve the Lord with gladness. It's about time to commit our lives in the Lord. Maglingkod tayo sa Panginoon. Ang mundo ay walang katiyakan. In this world, we shall have tribulation. Pero ang lahat ng yan, sabi ng Panginoon, be of good cheer. I have overcome the world. Huwag magulumihanan, aking dinaig ang sanlibutan. So kung ang Panginoon ay nagbigay assurance na tayo ay magtatagumpay as long as na tayo ay nananatili sa Kanya. So walang dapat ipangamba. Kapag kasama natin ang Panginoon, anumang pagsubok ay ating mapagtatagumpayan. Maraming salamat mga kaibigan at mga kapatid. Nawa ay nabigyan kayo ng encouragement and at the same time reminder na sa mga huling panahong ito, ang matatalinong Kristiyano ay lalong magpapakasigasig sa paglilingkod sa Diyos. Yan ang pinakamatalinong pagpapasya kung ikaw ay mananampalataya. It's about time to be more committed to God, mga kapatid. To be more submissive and obedient to the will of God. Ito yung panahon na yun, mga kapatid. So maraming salamat sa inyong pagsubaybay, pagpalain kayo ng Panginoon, at nawa ay pinalakas po kayo ng Diyos sa umagang ito. Tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, kami po ay nagpapasalamat sa paalaala mo sa amin sa umagang ito. Ang salita mo ay kalakasan namin. Ang salita mo ay pag-asa namin. Ang salita mo ay kapayapaan namin bilang mga naglilingkod sa iyo. Kasama ng aming mga viewers online and listeners on air sa radyo, dalangin po namin na ang mensahe ngayong umaga nawa ay maging kapaki-pakinabang at mag-inspire sa buhay ng aming mga taga-subaybay. Na kung mayroong mga nangihina spiritually, piliin nila ang magpakalakas. Sapagkat ikaw ay laging nakahanda, ang iyong kamay ay laging nakaabot doon sa mga nadapa na gustong bumangon. Panginoon, dalangin po namin, O Diyos, yung mga nangihina ay iyong palakasin, yung mga nakakalimot ay iyong paalalahanan, at yung mga wala pa sa paglilingkod sa iyo, dalhin mo sa iyong kaharian. Gamitin mo po ang programang ito upang ma-reach out ang maraming lost, maraming naliligaw na kaluluwa, ng mga tupa, at dalhin mo sa iyong kawan at sa iyong palad. Salamat, Panginoon. Yung mga may karamdaman din na nakasubaybay ngayon, dalangin po namin na iyo pong pagkalooban ng kagalingan. At ang mga gawain, patuloy na maging masigasig ang mga kapatiran. Kung may mga nanglulupaypay, ay magpakalakas. Kung may mga nakalimot, ay iyo pong paalalahanan na manumbalik po kami sa aming unang pag-ibig sa iyo. Maraming salamat po, Diyos.
Ito pang aming samot dalangin in the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. kapag hindi ko na Mga kapatid, bago tayo magtapos ay sa mga nais pong kasama sa ating pagsamba sa Panginoon, ipinag-aanyaya po namin sa inyo ang ating batch by batch na pagsamba. Mula araw ng Sabado hanggang Linggo, pwede po kayong dumalo sa mga lugar na ating babanggitin dito sa Bayan ng Bulan. Araw ng Sabado, alas 6:30 ng umaga ay dyan po tayo sa UPC Magsaysay Bulan. At araw pa rin ng Sabado, alas 8 ng umaga, dito po tayo sa UPC Iquirino Bulan. At pag-araw po ng Linggo, alas 7 ng umaga, dyan po tayo sa UPC Santa Remedios Bulan. So yan po yung ating mga schedule ng gawain. At yung mga araw-araw na Bible study sa mga kapatiran, patuloy nating subaybayan at suportahan sa inyong mga lugar. At sa mga Bible study teachers, cell group leaders ng UPC Bulan Church, i-bless po kayo ng Panginoon habang ginagampanan nyo ang inyong tungkuling paglingkuran ng Diyos. Pagpalain po kayo lalo ng ating Panginoon. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong pagsubaybay. Muli ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church Bulan. Pakishare na lang po ng ating episode ngayong umaga. At lagi nating tandaan na tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. kung kailan